Sa isang umaga sa baryo San Isidro, ang lamig na dala ng malakas na ulan kagabi ay nakakapit pa rin sa hangin. Ang mga pilapil na nag-uugnay sa bawat tahanan ay maputik, at ang mga sanaw ng tubig ay sumasalamin sa sinag ng papalabas na araw. Ang halimuyak ng basang lupa, kahalo ng amoy ng mga batang palay mula sa bukirin sa gilid ng baryo, ay lumilikha ng isang pamilyar na tanawin sa kanayunan ng Pampanga noong taong 1978. Sa di kalayuan, maringgal na nakatayo ang bundok Arayat, ang tuktok nito ay nababalutan ng manipis na ulap, tila isang tahimik na saksi sa buhay ng mga magsasakang nagsisimula na sa kanilang mga gawain. Hindi malaking baryo ang San Isidro. Ilang hanay lamang ng mga bahay na yari sa kahoy at ilang bahay na bato na itinayo ng mga medyo nakakaangat sa buhay. Dito, ang pamumuhay ay simple. Tuwing umaga, maririnig ang sunod-sunod na tilaok ng mga tandang, ang tunog ng mga inang nag-iigib ng tubig mula sa poso, at ang sigawan ng mga batang tumatakbo patungo sa elementarya sa dulo ng baryo. Mula sa malayo, ang baryo ay tila payapa, malayo sa kaguluhan ng krisis sa ekonomiya na sumasalanta sa Asya noong panahong iyon. Ngunit sa likod ng panlabas na katahimikan, isang tahanan ang nagtatago ng madilim na kwento. Iyon ang bahay ng mag-asawang Ramon at Elena. Sa labas, ang kanilang tahanan ay mukhang karaniwan lamang, may dingding na tablang kahoy at bubong na yero na ang ilan ay kinakalawang na. Sa harapan, may ilang tanim na kamoteng kahoy at sili, at isang lumang poso na pinagkukunan nila ng tubig sa araw-araw. Madalas maglaro ang mga bata sa bakuran na iyon, ngunit nitong mga nakaraang buwan, ang kapaligiran sa bahay ay tila nag-iba, mas madilim kumpara sa mga kapitbahay. Sa loob ng bahay, si Elena ay abala sa kusina. Ang babaeng nasa katanghalian ng buhay ay may payat na mukha, ang balat niya ay medyo maputla, at ang kanyang mga mata ay pagod, tila may dinadalang mabigat na pasanin na hindi nakikita ng iba. Mabilis ang kanyang mga kamay sa paghiwa ng sibuyas, sili, at simpleng gulay para sa kanilang almusal. Paminsan-minsan, bumubuntong hininga siya ng malalim, sa kamuling yuyuko, pilit na itinuon ang pansin sa kanyang ginagawa. Kilala si Elena ng mga taga-baryo bilang isang babaeng bibihirang magsalita, laging nakayuko kapag nakakasalubong ang mga kapitbahay, at bihirang lumabas ng bahay maliban na lang kung mamimili sa maliit na sari-sari store ni Aling Nena. Sa sala, ang kanyang asawang si Ramon ay nakaupo sa isang silyang kawayan. Matangkad ang lalaki, maitim ang balat dahil sa madalas na pagtatrabaho bilang obrero sa isang pabrika ng asukal sa kalapit na bayan. Ngunit mula nang magbawas ng empleyado ang pabrika dahil sa krisis, nawala ng permanenteng trabaho si Ramon. Ang kanyang mga araw ay ginugugol sa paglalasing ng murang lambanog na binibili niya sa isang tindahan sa kanto. Sa labas, mukha siyang palakaibigan kapag nakakatagpo ng hindi kakilala. Ngunit sa loob ng bahay, ang kanyang ugali ay nagiging malupit at puno ng galit. Sa isang banig malapit sa silya, ang dalawa nilang anak ay naghihintay ng almusal. Si Lina, ang panganay na nagdadalaga na, ay pilit na pinapakalma ang kanyang nakababatang kapatid na si Totoy, na abala sa paghawak ng isang lumang drawing book. May maamong mukha si Lina. Kahit madalas na malungkot, ang kanyang mga mata ay nagtatago ng maraming kwentong hindi niya masabi. Sanay na siyang maging panangga ng kanyang kapatid, pinoprotektahan ito mula sa malalakas na sigaw ng kanilang ama gabi-gabi. Si Totoy ay inosente pa. Hindi pa lubos na nauunawaan kung bakit ang kanilang tahanan ay madalas mapuno ng sigawan. Ang sitwasyon ng umagang iyon ay tila larawan ng buhay ng pamilyang ito. Sa labas, mukhang normal. May inang naghahanda ng almusal, amang nakaupo at naninigarilyo, at mga anak na naghihintay kumain. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, mayroong tensyon na hindi kailanman nawawala. Madalas umuwi si Ramon ng lasing at ibinubuhos ang kanyang galit sa asawa at mga anak. Si Elena ay tahimik lang, nakayuko, at tinitiis ang sakit. Takot siyang kung lalaban siya, mas lalo pang lalala ang sitwasyon. Matagal nang napapansin ng mga kapitbahay ang pagbabago kay Elena. Ang kanyang mukha ay maputla, may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata, at ang kanyang katawan ay lalong pumapayat. May nag-aakalang may sakit siya, mayroon namang naghihinala na masyado siyang pagod sa trabaho. Walang nakakaalam na ang tunay na sugat ay hindi lamang sa katawan, kundi sa puso na patuloy na sinasaktan ng malupit na pagtrato ng kanyang asawa. Unti-unting kumalat ang mga tsismis, ngunit walang ngahas na makialam ng lubusan sa problema ng ibang pamilya.
Samantala, sa elementarya ng baryo, madalas banggitin ng mga guro ang pangalan ni Lina dahil sa magagandang marka nito. Kahit bihirang humiti, ang kanyang kaibigang si Celia ay madalas magtanong tungkol sa mga pasa sa braso ni Lina. Ngunit, si Lina ay sumasagot lamang ng isang tipid ng ngiti, hindi kailanman nangahas na magkwento. Naghihinala si Celia, ngunit bata pa rin siya, hindi alam kung ano ang dapat gawin. Ang maliit na detalyeng ito ang magiging isa sa mga susi sa pagbubukas ng lihim ng pamilya ni Ramon sa mata ng ibang tao. Pagbalik sa kusina, inihanda ni Elena ang mainit na kanin at simpleng ulam. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaayos ang mga plato sa mesang kawayan. Pilit siyang humiti nang tawagin ang mga anak para kumain. Ngunit alam niya, sa tuwing hindi nasisiyahan si Ramon sa kung anong nakahain, malalakas na salita na naman ang aalingaw sa kanilang bahay. Ang umagang tila payapa ay maaaring maging tensyonado sa isang iglap. Sa labas, ang maliliit na ibon ay mababang lumilipad sa pagitan ng mga puno ng saging. Ang tunog ng mga asarol ng mga magsasaka ay maririnig mula sa bukirin. Ang baryo San Isidro ay tila normal na umiikot. Walang nakakaalam kung ano ang pinagdadaanan ng isang maliit na pamilya sa gitna nito. Walang nag-aakala na ang simpleng tahanan na iyon ay magiging sentro ng atensyon ng buong baryo at makakarating pa sa mga opisyal ng barangay. Ang lihim na nakatago sa likod ng mga dingding na kahoy ay yayanig sa buhay ng maraming tao. At sa umagang iyon, habang dahan-dahang tumataas ang araw, ang madilim na kwento ng pamilya ni Ramon at Elena ay nagsisimula pa lamang. Tanghali na at ang sikat ng araw ay matinding tumatama sa baryo San Isidro, tipikal sa isang mahabang tag-araw. Dahil sa init ng panahon, mas pinili ng ilang residente na maupo sa kanilang mga beranda habang nagpapaypay gamit ang mga hinabing pamaypay na anahaw. Ngunit sa bahay ni Elena, ang sitwasyon ay malayo sa pagiging payapa. Mula pa kaninang umaga, umuwi na si Ramon na pagiray-giray ang lakad. Ang amoy ng murang lambanog ay malakas na humahalimuyak mula sa kanyang bibig. Si Elena, nakatatapos lang magsampay ng mga damit sa likod bahay, ay agad na nalaman na hindi magiging madali ang araw na iyon. Sanay na siyang magbasa ng mga senyales. Kapag umuuwi ng maaga ang kanyang asawa, ibig sabihin ay hindi niya itinuloy ang kanyang trabahong pansamantala, sa halip ay ginugol ang oras sa inuman. At sa tuwing umuuwi siyang ganoon, ang kanyang galit ay laging sumasabog para sa maliliit na bagay. Sa sala, si Elena ay nagsusulat sa kanyang kwaderno, habang si Totoy ay abala sa pagguhit ng isang bahay gamit ang isang maliit na lapis. Sanay na ang dalawang bata na maging abala. Tila alam nila kung kailan darating ang kanilang ama na may madilim na mukha. Sinulyapan ni Lina ang kanyang kapatid, nagbibigay ng senyas na manahimik. Lubos nilang naunawaan na kahit kaunting ingay ay maaaring mag-trigger ng galit ni Ramon. Biglang may narinig na bumagsak. Inihagis ni Ramon ang kanyang tsinelas sa isang sulok at naupo ng padabog sa silyang kawayan na umugong na tila malapit ng masira. Namumula ang kanyang mga mata. Pawis na may halong amoy ng alak ang dumikit sa kanyang damit. Agad na lumapit si Elena, maingat ang boses. Ramon, gusto mo na bang kumain o maghintay pa tayo ng kaunti? Ngunit ang sagot na dumating ay hindi malambing na salita, kundi isang sigaw. Kailangan ko ng kape, hindi kanin. Hindi mo ba alam yon? Napalunok si Elena. Agad siyang pumunta sa kusina, sinindihan ang maliit na kalan de kahoy. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nagsasalin ang tubig sa isang maliit na kaldero. Samantala, naglabas na si Ramon ng sigarilyo mula sa kanyang bulsa, sinindihan ito at hinayaang mapuno ng usok ang silid. Lalo pang yumuko si Lina, sinusubukang pigilan ang ubo dahil sa nakakasakal na usok. Tinakpan ni Totoy ang kanyang ilong ng maliit na kamay, basa ang kanyang mga mata, ngunit nanatiling tahimik silang dalawa, sumusunod sa bilin ng kanilang ina na huwag kailanman lalaban. Hindi nagtagal, isang tasang itim na kape ang nakahain sa mesang kawayan. Tiningnan ito ni Ramon ng may pagkainis. Bakit ang tagal? Ininom niya ito ng walang pasabi, saka bumuntong hininga habang nakatingin kay Elena. Anong klaseng asawa ka? Ang pera pambili ng pagkain ang bilis maubos, pero ang ulam natin tuyo lang. Anong silbi ng pagtatrabaho ko kung hindi mo kayang ayusin ang bahay? Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Elena. Gusto niyang sumagot na ang perang inuuwi nito ay sapat lamang para sa bigas at kaunting gulay.
Gusto niyang sabihin na hindi niya kasalanan kung mas ginagastos ng kanyang asawa ang pera sa inumin kaysa sa mga pangangailangan ng pamilya. Pero ang boses na iyon ay umikot lamang sa kanyang isipan, hindi kailanman lumabas. Dahil alam niyang sa sandaling maglakas loob siyang sumagot, ang kamay ni Ramon ay dadapo sa kanya. Si Lina, na nakaupo malapit sa kanyang kapatid, ay lalong hinigpitan ang hawak sa kamay ni Totoy. Nakita na niya dati ang kanyang ina na sinampal dahil lamang sa nakalimutang maghanda ng ulam. Ang parehong takot ay muling lumitaw sa mukha ng dalagita. Ang mga araw na tulad nito ay hindi na bago. Mula nang mawala ng permanenteng trabaho si Ramon, lalong dumilim ang buhay ng pamilya. Tuwing gabi, ang kanilang maliit na bahay ay nagiging arena ng pag-aaway. Ang tunog ng silyang marahas na itinutulak, ang tunog ng mga platong nababasag, at minsan, ang pigil na iyak ni Elena ay naririnig hanggang sa mga kapitbahay. Ngunit, walang sinumang nangahas na makialam. Para sa mga taga-baryo, ang problema sa pamilya ay isang kahihiyan na dapat ayusin ng sarilinan. Ilang beses nang nakita ni Aling Nena, ang kanilang malapit na kapitbahay, ang pasa sa mukha ni Elena. Kapag tinatanong, ang sagot ay laging pareho, nadulas po ako habang nag-igib sa poso, o nahulog po ako habang nagluluto. Ang mga sagot na iyon ay sinasabi habang nakayuko, hindi nangangahas na tumingin sa mata ng nagtatanong. Alam ng lahat na mayroong mali, ngunit walang sinumang maisapat na lakas ng loob na ilantad ito. Ang gabi ang pinakanakakatakot. Kapag umuuwi si Ramon na pagiray-giray, agad na nagiging tensyonado ang kapaligiran sa bahay. Ang ilaw ng gasera ay mahina, ang mga anino ay gumagalaw sa dingding, at bawat maliit na ingay ay maaaring maging dahilan ng malakas na sigaw. Madalas magdasal si Lina sa kanyang isipan, umaasang mas maagang makakatulog ang kanyang ama para lumipas ang gabi na walang mahabang away. Ngunit para kay Elena, bawat gabi ay isang pagsubok sa pasensya. Lagi niyang sinusubukang magsilbi ng maayos, naghahanda ng pagkain kahit limitado ang pera. Inaalagaan ang mga anak para manatiling malusog, habang tinitiis ang sakit mula sa malupit na kamay ng kanyang asawa. Sa kanyang puso, ang sugat ay lalong lumalalim, kumakapal, at bumubuo ng isang pader ng sakit na tanging siya lang ang nakakaramdam. Si Totoy, na bata pa, ay madalas magtanong ng inosente. Inay, bakit po laging galit si Itay? Ang tanong na iyon ay nagpapatahimik kay Elena, saka mahigpit na yayakapin ang kanyang anak. Hindi niya kayang sumagot ng tapat. Dahil paano sasabihin ng isang ina na ang kanilang ama ang pinagmumulan ng kanilang pagdurusa? Kaya, ang tanging magagawa niya ay bumulong ng mahina, pagod lang si Itay, anak. Huwag mo siyang sisihin. Ngunit ang totoo, siya ang pagod. Pagod sa pagtitiis ng sakit, pagod sa pagpigil ng iyak, pagod sa pagpapanggap na malakas sa harap ng mga anak. Araw-araw, ganito ang takbo ng buhay nila. Isang walang katapusang siklo ng sigaw, iyak at katahimikang dahan-dahang pumapatay. Ngunit sa likod ng mga matang tila sumusuko ni Elena, isang maliit na baga ang nagsisimulang lumaki. Isang baga na hindi niya alam kung kailan magliliyab. Isang baga na magdadala sa kanilang tahanan sa isang madilim na kwentong iayanig sa buong baryo San Isidro. Ang mga araw sa baryo San Isidro ay tila hindi nagbabago. Sumisikat ang araw mula sa likod ng bundok Arayat, sunod-sunod ang tilaok ng mga tandang, at ang mga bata ay tumatakbo patungo sa paaralan dala ang mga simpleng bag na yari sa tela. Ngunit sa bahay ni Elena, ang oras ay tumatakbo sa ibang paraan. Para kina Lina at Totoy, bawat umaga ay hindi isang masayang simula, kundi isang pag-ulit ng agam-agam na mahirap burahin. Mula pagkabata, sanay na si Lina na marinig ang malakas na boses ng kanyang ama. Ang mga sigaw na nagpapakaba sa puso, ang tunog ng silyang marahas na itinutulak, hanggang sa kalabog ng mga platong nababasag ay naging musika ng kanilang buhay. Mas mabilis siyang nag-isip kaysa sa mga kaibigan niyang kaedad. Bihira siyang humiti, ang kanyang mga mata ay madalas na blanko, tila may itinatagong hindi niya masabi. Madalas magparaya si Lina. Hindi dahil hindi niya naiintindihan, kundi dahil alam niyang ang tanging paraan para mabuhay ay ang manahimik. Pinili niyang yumuko kapag galit ang kanyang ama, takpan ang tainga ng kanyang kapatid kapag masyadong malakas ang sigaw, at magpanggap na tulog para hindi tanungin kung ano-ano. Sa kanyang katahimikan, natutunan niya na ang tahanan na dapat sana iligtas na lugar ay maaaring maging isang bilangguan ng takot.
Si Totoy, ang kanyang kapatid, ay masyado pang bata para lubos na maunawaan. Ngunit, alam niyang iba ang kanyang ama kumpara sa mga ama ng kanyang mga kaibigan. Madalas niyang makita ang ama ni Celia na naghahatid sa kanyang anak sa paaralan ng may ngiti o ang ama ni Joko na kinakarga ang kanyang anak sa bukid. Bihira itong maranasan ni Totoy. Ang alam niya, ang kanyang ama ay madalas umuwi na mabigat ang mga hakbang, amoy lambanog at may mukhang puno ng galit. Minsan, tinatanong ni Totoy ang kanyang ate ng may inosenteng boses. Ate, bakit laging galit si Itay? Mapait lang nang umingiti si Lina at hinahaplos ang ulo ng kapatid. Totoy, huwag ka ng maraming tanong, ha? Baka malungkot si Inay. Sa paaralan, madalas na nakatulala si Lina. Si Celia, ang kanyang matalik na kaibigan, ay paulit-ulit na sinusubukang biruin siya, ngunit tipid lang ang ngiti ni Lina. Isang beses, pinagalitan siya ng guro dahil bumaba ang kanyang mga marka. Hindi siya nangahas sabihin na tuwing gabi ay hirap siyang matulog dahil sa ingay sa kanilang bahay. Yumuko lang siya, tinanggap ang sermon, at muling nagsulat gamit ang kamay na bahagyang nanginginig. Ganoon din ang nararanasan ni Totoy, kahit sa ibang paraan. Sa mababang baitang sa elementarya, madalas siyang naglalakbay diwa, gumuguhit ng bahay na may makapal na usok na lumalabas sa bubong. Minsan siyang tinanong ng kanyang guro, bakit laging ganyan ang drawing mo? Sumagot si Totoy ng inosente, kasi po sa bahay, laging may usok ng sigarilyo ni Itay. Ang sagot na iyon ay nagpatahimik sa guro ng matagal, ngunit tumango na lamang ito nang walang sinasabi. Tuwing hapon, kapag umaalis si Ramon para magtrabaho ng kung ano-ano o tumambay sa inuman, medyo lumuluwag ang pakiramdam sa bahay. Nagagawa ni Lina na tumawa ng kaunti kasama si Totoy, tumulong sa kanyang ina sa pagsasampay ng damit o magwalis sa bakuran. Ngunit, ang munting kaligayahang iyon ay hindi nagtatagal. Sa sandaling marinig ang mabibigat na hakbang ng kanilang ama mula sa malayo, lahat ng ngiti ay nawawala. Muling bumabalik ang tensyon. Tila pati ang mga dingding ng bahay ay nakakaramdam ng takot. Madalas pagmasdan ni Elena ang kanyang mga anak mula sa malayo. Alam niyang lumalaki sila sa isang kapaligirang hindi karapat-dapat para sa mga bata. Ngunit wala siyang pagpipilian. Takot siyang iwan ang kanyang asawa dahil baka hindi niya mapakain ang mga anak. Sa isang baryo, ang tsismis ay maaaring mas masakit kaysa sa sugat. Naisip na niyang pumunta sa bahay ng kanyang pamilya sa Tarlac, ngunit ang kanyang mga hakbang ay laging napipigilan ng hiya at takot sa sasabihin ng iba. Ang gabi ang pinakamabigat na oras. Karaniwang umuuwi si Ramon ng lasing, malakas ang boses, at bawat maliit na bagay ay maaaring maging dahilan ng away. Kapag masyadong maalat ang kanin, nagagalit siya. Kapag mahina ang ilaw ng gasera, sumisigaw siya. Kapag gising pa ang mga bata, nagrereklamo siya. Madalas hilahin ni Lina si Totoy papasok sa kwarto, mahigpit na niyayakap para hindi masyadong makita o marinig. May isang gabi kung kailan malakas na umiyak si Totoy dahil sa masamang panaginip. Nagising si Ramon at sumigaw ng malakas. Anak ng... Ang ingay naman ng batang to, hindi ako makatulog. Agad na niyakap ni Elena ang kanyang anak, pinapakalma ito ng malambing na boses. Tumahan si Totoy, ngunit ang kanyang mga hikbi ay nanginginig pa rin sa kanyang dibdib. Noong gabing iyon, nakatitig lang si Lina sa kisame, nagtatanong sa kanyang sarili kung hanggang kailan ito magpapatuloy. Sa maliit na baryong iyon, ang buhay ay tila normal para sa iba. Ang ibang mga bata ay malayang tumatawa, naglalaro ng saranggola sa bukid o naliligo sa ilog habang nagbibiruan. Bihirang sumali sina Lina at Totoy. Mas madalas silang manatili sa bahay, takot na baka magalit ang kanilang ama kapag huli silang umuwi. Lumaki sila na may pag-aalalang pumipigil sa kalayaan ng kanilang pagkabata. Ngunit sa likod ng lahat ng takot na iyon, may isang bagay na unti-unting lumalago sa puso ni Lina. Isang maliit na determinasyon na balang araw ay kailangan niyang protektahan ang kanyang kapatid at ina mula sa lahat ng pagdurusa. Kahit bata pa siya, ang kanyang mga mata ay madalas na nagpapakita ng isang pag-iisip na masyadong maaga para sa kanyang edad. Natuto siyang pigilan ang iyak, tiisin ang gutom, at itago ang galit para lang maramdaman ng kanyang kapatid na ligtas ito kahit kaunti. Si Totoy na inosente ay isa lang ang alam. Mahal na mahal niya ang kanyang ina.
Sa tuwing yuyuko ang kanyang ina para pigilan ang iyak, mahigpit niyang gayakapin ang bewang nito. Sa tuwing matagal na tatahimik ang kanyang ina sa kusina, guguhit siya ng kung ano at ibibigay ito, umaasang mapapangiti ang kanyang ina. Ang mga araw na tulad nito ay patuloy na lumilipas ng walang palatandaan kung kailan magwawakas. Para sa mga tagalabas, ang pamilya ay mukhang karaniwan. Ngunit para sa mga nakatira sa loob nito, bawat segundo ay isang pakikibaka para mabuhay. Lumaki sina Lina at Totoy sa takot, ngunit pati na rin sa isang samahang lalong tumitibay. Isang samahan na balang araw ay susubukin ng isang madilim na lihim na hindi nila sukat akalain. Kagabi, katatapos lang umulan. Ang tunog ng mga palaka ay sunod-sunod sa bukirin sa likod ng baryo, San Isidro, habang ang hangin ng gabi ay nagdadala ng amoy ng basang lupa. Ang ilaw ng gasera sa bahay ni Elena ay mahina, ang anino nito'y sumasayaw sa dingding na kahoy. Nasa kwarto na sina Lina at Totoy, magkatabing nakaupo na maihalong kaba. Alam nilang malapit nang umuwi ang kanilang ama. Hindi nagtagal, narinig ang mabibigat na hakbang mula sa maputik na daan. Ang mga hakbang na iyon ay palapit ng palapit, kasabay ng tunog ng tsinelas na marahas na kinaladkad. Agad na napuno ng amoy ng lambanog ang silid. Pagbukas ng pinto, pumasok si Ramon na gusot ng mukha. Basa ang kanyang damit dahil sa ulan, at namumula ang kanyang mga mata. Nang hindi lumilingon, inihagis niya ang kanyang tsinelas, na lumikha ng malakas na tunog. Nagulat sina Lina at Totoy sa kwarto, magkahawak kamay. Si Elena, na naghahanda ng kanin sa kusina, ay agad na lumabas. Maputla ang kanyang mukha, ngunit pilit siyang umiti kahit nanginginig ang kanyang mga labi. Ramon, sandali na lang at handa na ang pagkain. May pritong isda na bagong luto. Ngunit hindi makapaghintay si Ramon. Sinipa niya ang silyang kawayan hanggang sa ito'y marahas na gumalaw. Ang tunog na iyon ay pumuno sa silid, kaya't agad na hinila ni Lina si Totoy sa isang sulok ng kwarto. Masyado nang madalas nilang nakikita ang ganitong eksena, ngunit may kakaiba sa gabing iyon. Mas mabangis ang tingin ni Ramon kaysa dati. Inilagay ni Elena ang isang plato ng kanin sa mesa. Kinuha ni Ramon ang kutsara at muli itong inihagis ng malakas. Ayoko ng ulam na to. Akala mo ba nagpapakahirap ako para lang kumain ng tuyo? Dumagundong ang kanyang boses na nagpakabog sa dibdib ni Elena. Sa mahinang boses, sumagot siya, paumanhin, Ramon, sapat lang ang pera para dito. Dahilan. Palagi na lang dahilan. Itinaas ni Ramon ang kanyang kamay at sinampal ng malakas ang mukha ng kanyang asawa. Napahandusay si Elena, muntik ng matumba. Namula ang kanyang pisngi, basa ang kanyang mga mata. Gusto niyang umiyak, ngunit walang luhang lumabas. Sa loob ng maraming taon, pinili niyang manahimik dahil alam niyang ang paglaban ay lalo lang magpapalala sa sitwasyon. Ngunit sa gabing iyon, may ibang baga na nagliyab sa kanyang dibdib. Lahat ng pagdurusa sa loob ng maraming taon ay tila nag-ipon-ipon. Habang muling naupo si Ramon, nagrereklamo at nagsisindi ng sigarilyo, si Elena ay nanatiling nakatayo sa kusina. Nanginginig ang kanyang kamay nang abutin ang kutsilyo na karaniwan niyang ginagamit sa paghiwa ng sibuyas. Kumislap ang kutsilyo sa liwanag ng gasera. Sa kanyang isipan, umalingaw-ngaw ang mga boses na matagal na niyang itinatago. Hanggang kailan ka magpapaganito, Elena? Sobra na ang pagdurusa ng mga anak mo. Itigil mo na to ngayon o hindi ka na kailanman makakalaya. Pumikit si Elena, huminga ng malalim at dahan-dahang lumakad palapit sa sala. Nagrereklamo pa rin si Ramon, hindi na mamalayan na ang kanyang asawa ay nakatayo sa likuran niya, ang mga mata nito'y hindi na sumusuko, kundi puno na ng desisyon. Ramon, mahinang sabi ni Elena. Lumingon si Ramon tila tinatamad. Ano na naman? Nang walang pag-aalinlangan, iwinasiwas ni Elena ang kutsilyo patungo sa dibdib ng kanyang asawa. Isa, dalawang beses, ang tunog ng matalim na bagay na tumatago sa laman ay may kasamang gulat na sigaw. Tumalsik ang dugo, nabahiran ang mesang kawayan at ang sahig na lupa. Nagulat si Ramon, nanlaki ang mga mata, sinusubukang magsalita, ngunit isang paos na tunog na may kasamang dugo lang ang lumabas. Nagpagiray-giray siya, sinusubukang tumayo, ngunit nang hina ang kanyang katawan. Patuloy na nanaksak si Elena. Bawat saksak ay tila isang paghihiganti sa lahat ng suntok, sigaw at pang-iinsultong natanggap niya.
Nanginginig ang kanyang kamay, ngunit mas malakas ang kanyang galit kaysa sa takot. Sa kwarto, narinig ni Nalina at Totoy ang ingay. Binuksan nila ng kaunti ang pinto at nasulyapan ang kanilang amang bumagsak, duguan, habang ang kanilang ina ay nakatayo na may hawak na kutsilyong puno ng dugo. Mabilis na isinara ni Lina ang pinto, mahigpit na niyakap si Totoy para hindi ito sumigaw. Nanginginig ang bata, basa ang mga mata, hindi maintindihan kung ano ang nangyari. Sa sala, nakatayo si Elena sa gitna, nanginginig ang buong katawan. Sa harap niya, hindi na gumagalaw si Ramon. Ang dugo ay nag-ipon sa sahig, dumadaloy patungo sa basang banig. Noong gabing iyon, ang simpleng tahanan ay naging tahimik na saksi sa isang madugong trahedya. Ngunit, ang kakaiba, hindi nagpanik si Elena. Walang sigaw na humihingi ng tulong. Sa halip, isang kakaibang katahimikan ang gumapang sa kanyang mukha. Tiningnan niya ang katawan ni Ramon, saka yumuko na tila kinakausap ang sarili. Sa wakas, tapos na. Ngunit sa sumunod na sandali, nagbago ang tingin niya. Sumulyap siya sa kusina, sa malaking kaldero na may kumukulong tubig pa. Mabilis na umikot ang kanyang isipan, naghahanap ng paraan para walang makaalam sa ginawa niya. Isang madilim na ideya ang lumitaw, tila bumubulong sa kanyang tainga. Gawin mo siyang ulam, walang makakaalam. Gamit ang nanginginig ngunit determinadong mga hakbang, kinaladkad ni Elena ang katawan ni Ramon patungo sa kusina, nag-iwan ng bakas ng dugo sa sahig na lupa. Nagniningas pa rin ang apoy sa kalan, kumukulo ang tubig sa kaldero. Sa gabing iyon, ang pinakamadilim na plano sa kanyang buhay ay nagsimulang mabuo. Umaga na at ang araw ay kalahati pa lang sa silangan. Manipis na ulap pa rin ang bumabalot sa mga puno ng teka sa baryo San Isidro. Mula sa malayo, maririnig ang boses ng isang maglalako ng gulay na nagtutulak ng kanyang kariton. Sunod-sunod ang tilaok ng mga tandang at ang mga bata ay tumatakbo patungo sa paaralan. Para sa mga taga-baryo, lahat ay tila normal. Ngunit sa likod ng mga dingding ng bahay ni Elena, iba ang sitwasyon. Ang hangin sa umaga sa bahay na iyon ay puno ng isang kakaibang amoy. Sa kusina, isang malaking kaldero sa ibabaw ng kalan de kahoy ang kumukulo na may madilaw na sabaw. Ang singaw ay dahan-dahang umaakyat, kahalo ng amoy ng tanglad, dahon ng laurel, at bawang na ginisa hanggang maging mabango. Mula sa labas, sinumang makakaamoy ay mag-aakalang nagluluto si Elena ng kaldereta. Ngunit ang nakatago sa loob ay hindi ordinaryong karne. Maputla ang mukha ni Elena, basta-basta na lang nakatali ang kanyang buhok. Ang kanyang mga mata ay kakaiba, kalmado, ngunit matalim. Abala ang kanyang mga kamay sa paghalo ng sabaw, nagdadagdag ng asin, at tinikman ito ng kaunti gamit ang isang sandok na kahoy. Nalasahan niya ang isang linamnam na mas malapot kaysa sa anumang kalderetang nagawa niya dati. Sa mesa, ilang piraso ng karne ang nakahanda na. Kulay kape ito matapos ang matagal na pagpapakulo. Mayroon ding mga buto na pinukpok niya ng bato para madaling madurog. Tiningnan niya ang lahat ng iyon nang walang bahid ng takot, sa halip ay may blangkong mukha, na tila naghahanda lang ng karaniwang ulam para sa kanyang pamilya. Kakagising lang ni Nalina at Totoy mula sa kwarto. Pareho pa ring sariwa sa kanilang isipan ang nangyari kagabi. Malinaw na naaalala ni Lina ang dugong umagos, ang tunog ng kutsilyong tumatago sa laman, at ang kanyang amang nakahandusay at walang buhay. Ngunit, hindi siya nangahas na magsalita. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng kanyang kapatid, sinusubukang pakalmahin ang takot na nananatili pa rin. Masyado pang bata si Totoy para makaunawa. Ang alam niya, kagabi ay natumba ang kanyang ama at ngayon ay tanging ang kanyang ina na lang ang nasa kusina. Nang lalong mapuno ng amoy ng kaldereta ang bahay, lumabas si Elena mula sa kusina dala ang isang malaking mangkok ng mainit na sabaw. Ang singaw ay umuusok at ang bango ng mga pampalasa ay tumatago sa ilong. Pilit ang kanyang ngiti, ngunit sinubukan niyang magpakita ng normal na kilos. Gising na, mga anak, almusal na. Nagluto si inay ng kaldereta. Mahinahon ang kanyang boses, na tila walang nangyari. Agad na lumapit si Totoy. Nagningning ang kanyang mga mata nang makita ang mangkok na puno ng mainit na sabaw. Wow, inay, ang bango. Hinihipan niya ang kutsara at dahan-dahang isinubo. Nagliwanag ang kanyang mukha, na tila nakalimutan na ang lahat ng tensyon kagabi. Sarap, inay. Ang bango ng kaldereta.
Tiningnan ni Elena ang kanyang anak ng may tipid na ngiti. Mayroong bahagyang kasiyahan sa kanyang mukha. Hindi malinaw kung dahil ba sa wakas ay makakakain na ng busog ang kanyang mga anak o dahil sa malaking lihim na kanyang itinatago. Dahan-dahang umupo si Lina. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang kutsara. Tinitigan niya ang dilaw na sabaw na may halong damdamin. Ang amoy ng mga pampalasa na karaniwang nagpapagutom sa kanya ay ngayon ay nagpapaduduwal sa kanya. Sa kanyang puso may isang nakakatakot na bulong. Hindi ito ordinaryong kaldereta. Si Itay ito. Ngunit para sa kanyang kapatid, pinigilan niya ang sarili. Ayaw niyang maghinala o matakot si Totoy. Dahan-dahan, sumubo siya ng kaunting sabaw, pinipigilan ang sakit na umaakyat mula sa kanyang tiyan patungo sa lalamunan. Samantala, mula sa labas ng bahay, isang kapitbahay ang dumaan dala ang isang bayong ng gulay. Huminto siya sandali, naamoy ang bango mula sa kusina ni Elena. Nako, ang bango naman, Elena. Ano nga niluluto mo ng ganito kaaga? Lumingon si Elena mula sa pinto, umiti ng tipid. Kaldereta po, aling puring. Paborito po kasi ng mga bata. Tumango ang kapitbahay, nakangiti. Kaya pala abot hanggang kalsada ang amoy. Sana masarap ha? At nagpatuloy na ito sa paglakad. Pagkasara ng pinto, nawala ang ngiti ni Elena. Nanlamig ang tingin niya. Lumingon siya sa kaldero na kumukulo pa rin. Sa kanyang puso, alam niyang hindi dapat lumabas ang lihim na iyon. Hindi ngayon, hindi kailanman. Yumuko na lang si Lina, pinipigilan ang luha. Hindi niya kayang tingnan ang kanyang ina. Si Totoy ay kumakain pa rin ang may gana, humihingi pa nga ng dagdag. Inay, pwede pa po. Ang sarap po talaga. Tumango si Elena, nagsali ng sabaw sa mangkok ng kanyang anak. Sige, kumain ka lang, anak. Ngunit sa kanyang isipan, ibang boses ang umalingaw-ngaw. Tingnan mo, kinakain nila. Walang nakakaalam. Ligtas ka, Elena. Ligtas ka. Ngunit para kay Lina, bawat subo ay parang lason. Bumulong siya sa sarili habang nakatingin sa mangkok. Hindi ito ordinaryong kaldereta, si Itay ito. At sa umagang iyon, ang kanilang maliit na bahay ay mukhang isang simpleng pamilya na nagsasalo-salo sa almusal. Walang nakakaalam, sa bawat kutsara ng mainit na sabaw ay nakatago ang isang nakakatakot na lihim na iayanig sa buong baryo San Isidro. Tanghali na at ang hangin sa baryo San Isidro ay mas mainit kaysa karaniwan. Ang sikat ng araw ay tumatago sa mga siwang ng dahon ng saging sa likod bahay, lumilikha ng mga gumagalaw na anino sa dingding na kahoy. Sa loob ng bahay ni Elena, halos ubos na ang mga mangkok ng kaldereta. Nakaupo si Totoy sa sahig, ang mukha ay puno ng kasiyahan. Ang kanyang maliit na tiyan ay mukhang busog, habang ang kanyang ngiti ay inosente. Tila walang nangyaring katatakutan kagabi. Inay, pwede pa po. Ang sarap po talaga ng kaldereta. Puno ng sigla ang boses ni Totoy. Lumingon siya sa kanyang ina, nagniningning ang mga mata. Tipid na umiti si Elena. Siyempre, anak. Kumain ka lang ng kumain. Ang kanyang kamay ay nagsali ng sabaw mula sa kaldero, patungo sa mangkok ng kanyang anak. Muling napuno ng amoy ng pampalasa ang silid, tinatakpan ang bahagyang amoy ng lansa na nananatili pa sa hangin. Samantala, si Lina ay nakatulala. Halos puno pa ang kanyang mangkok. Tinitigan niya ang dilaw na sabaw na mailuhang namumuo sa mga mata. Nanginginig ang kamay na may hawak na kutsara, ngunit hindi niya ito maisubo. Kumakabog ang kanyang dibdib, puno ang kanyang isipan ng mga alaala ng kagabi. Ang tunog ng kutsilyo, ang tumalsik na dugo, ang katawan ng kanyang amang bumagsak. Lahat ng iyon ay malinaw pa rin sa kanyang isipan. Inay, saan po galing ang karne? Hindi ba't naubos na po ang pera natin kahapon? Ang tanong na iyon ay dahan-dahang lumabas, halos isang bulong, ngunit sapat na para magpatahimik sa paligid. Lumingon si Elena, matalim ang mga mata, ngunit ang kanyang mga labi ay nanatiling may tipid ng ngiti. May paraan si Inay. Huwag ka nang mag-alala. Kumain ka na lang, huwag ka nang maraming tanong. Ang kanyang boses ay hindi sigaw, ngunit may diin na nagpatahimik kay Lina. Napilitan si Lina na sumubo ng kaunting sabaw. Ang linamnam nito ay malapot, mas matapang kaysa sa karaniwang kaldereta.
Dumaloy ang init sa kanyang lalamunan, ngunit ang lasa na iyon ang nagpatulo ng kanyang luha. Alam niyang mayroong hindi tama. Ngunit, para sa kanyang kapatid, pinili niyang manahimik. Hindi napansin ni Totoy ang tensyon. Patuloy siyang kumain ng may gana, natapunan pa nga ng kaunting sabaw ang kanyang damit. Tingnan niyo, inay, ang dami kong nakain. Inosente ang kanyang boses, na tila walang anumang pasanin. Tiningnan ni Elena ang kanyang bunsong anak na maihalong damdamin. Mayroong kaligayahan dahil nakitang busog ang kanyang anak, ngunit mayroon ding madilim na anino na hindi niya maalis. Lumingon si Lina sa kanyang kapatid. Sa kanyang puso, mayroong awa. Masyadong inosente si Totoy, masyadong bata para makaunawa. Gusto niyang sabihin, "Huwag mong kainin yan, Totoy." Pero ang kanyang dila ay tila napipi, hindi niya kayang sabihin. Hinaplos na lamang niya ang ulo ni Totoy, pinipigilan ang halong damdamin na sumasabog sa kanyang dibdib. Sa labas ng bahay, narinig ang ingay ng mga batang tumatakbo. Nagtatawanan habang naglalaro ng saranggola sa maliit na bukid. Tumingin si Lina sa bintana. Sumakit ang kanyang puso. Gusto niyang maging tulad nila, malayang tumawa ng walang itinatagong takot. Ngunit alam niyang iba ang kanyang buhay. Isang malaking lihim gayon ang bumabalot sa kanilang pamilya, unti-unting sinisira ang kanyang pagkabata. Pagkatapos kumain, tumakbo si Totoy palabas ng bakuran dala ang kanyang drawing book. Umupo siya sa ilalim ng puno ng kamoting kahoy, masayang gumuguhit. Pinagmasdan siya ni Elena mula sa loob ng bahay, malungkot ang kanyang mga mata. Samantala, nanatiling nakaupo si Lina, nakatingin sa kanyang mangkok na may kalahati pang natitira. Hindi niya kayang ubusin. Inay, hanggang kailan po tayo ganito? Ang tanong na iyon ay sa wakas lumabas, mahina ngunit malinaw. Natigilan si Elena. Huminto ang kanyang kamay sa pagpunas ng mesa. Lumingon siya sa kanyang anak na may malamig na mukha, ngunit nanginginig ang kanyang mga mata. Hanggat nandito si inay, ligtas ka at ang kapatid mo. Yun lang ang kailangan mong malaman. Ang sagot na iyon ay lalong nagpagulo sa isipan ni Lina. Gusto niyang magtanong pa, ngunit ang tingin ng kanyang ina ay nagpatakot sa kanya. Sa huli, pinili niyang manahimik, yumuko, pinipigilan ang iyak na malapit ng bumuhos. Gabi na at tulog na si Totoy. Umupo si Lina malapit sa kanyang ina na nasa kusina pa rin. Kumukulo pa rin ang malaking kaldero sa ibabaw ng kalan, naglalabas ng manipis na singaw na nagpapainit sa silid. Naglakas loob muli si Lina. Inay, natatakot po ako. Lumingon si Elena, tinitigan ang kanyang anak. Lumapit siya, hinaplos ang buhok ni Lina ng mailambing. Huwag kang matakot, anak. Tapos na ang lahat. Kailangan mo lang maging malakas para sa kapatid mo. Ngunit alam ni Lina na hindi pa tapos ang lahat, sa katunayan ay nagsisimula pa lamang. Sa tuwing nakikita niya ang kalderong iyon, pakiramdam niya inaroon pa rin ang kanyang ama, nagtatago sa likod ng mainit na singaw. Noong gabing iyon, nahiga siya sa tabi ng kanyang kapatid. Payapa ang tulog ni Totoy, paminsan-minsan ay ngumingiti sa kanyang panaginip. Matagal na tinitigan ni Lina ang inosenteng mukha nito, bumubulong sa sarili. Kailangan kong protektahan ang kapatid ko, anuman ang mangyari. Ngunit sa kanyang puso, lalong kumakapal ang takot. Alam niyang hindi maaaring itago ang lihim na ito magpakailanman. Maaga o huli may mangyayari. At hindi niya alam kung handa siyang harapin ito. Kinaumagahan, manipis na ulap ang bumalot sa kalangitan ng baryo San Isidro. Ang hangin ay mamasa-masa at ang hamog ay nakakapit pa sa mga dahon ng kamoting kahoy sa bakuran ng mga residente. Gaya ng dati, ang mga ina ay nag-iigib ng tubig sa pampublikong poso dala-dala ang kanilang mga timba. Karaniwan, ang kanilang usapan ay tungkol sa presyo ng gulay sa palengke o sa mga anak na nagsisimula ng maging masipag sa pag-aaral. Ngunit nitong mga nakaraang araw, ang paksa ng kanilang usapan ay madalas na napupunta sa isang pangalan, Elena. Si Aling Nena, na nag-iigib ng tubig, ay lumingon sa direksyon ng bahay ni Elena. Bumulong siya kay Aling Puring na nakatayo sa tabi niya. Napansin mo ba, Mer? Nitong mga huli, laging mabango sa bahay ni Elena. Umaga, tanghali, hapon, pareho ang amoy, parang laging nagluluto ng kaldereta. Tumango si Aling Puring, mahina ang boses ngunit puno ng pagtataka. No. Nagtataka rin ako.
Sabi niya, nasa syudad daw nagtatrabaho ang asawa niya. Pero narinig ko, matagal nang hindi nakikita si Ramon. Baka naman may nangyari na. Narinig din ang usapan na iyon ni Katale na dumaan dala ang isang bayong ng gulay. Agad siyang lumapit, nagdagdag ng komento. Ako nga, naghihinala na. Karaniwan, kung magluto ng kaldereta, isang beses lang sa isang araw. Itong si Elena, tuwing dadaan ako sa bahay niya, nandoon pa rin ang amoy. Hindi ba't kakaiba? Ang mga bulong-bulungan ay lalong lumakas. Noong una, sa poso lang, pagkatapos ay kumalat sa tindahan ni Mang Berto. Doon nagtitipon ang mga kalalakihan tuwing hapon. Napansin din nila ang parehong bagay. Nakita ko si Elena, madalas bumili ng maraming pampalasa sa tindahan. Tanglad, sibuyas, sili, dahon ng laurel. Kung para lang sa dalawang anak niya, hindi naman kailangan ng ganoon karami, sabi ni Mang Cardo habang humihigop ng kape. Si Mang Kiko na nakaupo sa sulok ay sumabat. Tama ka. Naghihinala rin ako, lalo na't hindi na talaga nakikita si Ramon. Baka naman may nangyari na. Naging maingay ang tindahan sa tsismis. Ilang residente ay umiling lang, hindi nangahas magkomento. Ngunit ang pagtataka ay lumago na sa puso ng bawat isa. Samantala, sa bahay, si Elena ay abala pa rin sa kusina. Ang malaking kaldero ay nananatili sa ibabaw ng kalan, naglalabas ng manipis na singaw na maihalong amoy ng pampalasa. Alam niyang napapansin na siya ng mga kapitbahay. Ilang beses na siyang nakarinig ng bulungan kapag dumadaan sa kalsada, ngunit pilit niyang pinapanatili ang kanyang kahinahunan. Binabati niya sila ng isang tipid ng ngiti. Kahit na sa kanyang dibdib, lumalaki ang pag-aalala. Naramdaman din ito ni Lina. Pagpasok niya sa paaralan, nakita niya ang kanyang mga kaklase na nagbubulungan habang nakatingin sa kanya. May nagtanong sa mahinang boses, Lina, nasaan ang tatay mo? Bakit hindi na siya nakikita? Ang tanong na iyon ay nagpamula sa kanyang mukha, yumuko lang siya at mas binilisan ang paglakad. Sa kanyang puso, alam niyang kumakalat na ang tsismis at wala siyang maisagot. Isang hapon, naglakas loob si Aling Nena na pumunta sa bahay ni Elena na may dahilan na magdadala ng gulay mula sa kanyang taniman. Elena! Dumaan lang ako, may dala akong kaunting gulay, sabi niya habang nakangiti. Sinalubong siya ni Elena na may pilit na mukha. Salamat po, Aling Nena. Tuloy po kayo. Pagpasok, agad na naamoy ni Aling Nena ang malakas na amoy mula sa kusina. Sinulyapan niya ang malaking kaldero sa kalan. Naku, nagluto ka na naman ng kaldereta, Elena. Opo, paborito po kasi ng mga bata, maikling sagot ni Elena. Matagal na tinitigan ni Aling Nena ang mukha ng kanyang kapitbahay, sinusubukang maghanap ng ibang senyales. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagtanong, hindi pa ba umuuwi ang asawa mo, Elena? Sabi mo'y nasa labas ng bayan nagtatrabaho, pero matagal na siyang hindi nakikita. Ang tanong na iyon ay nagpakabog sa dibdib ni Elena. Ngunit, mabilis niyang kinontrol ang sarili. Nasa isang construction project po si Ramon, Aling Nena, sabi niya. Malapit na rin pong umuwi. Tumango si Aling Nena. Kahit na may paghihinala sa kanyang mukha, nagpaalam siyang umuwi na dahil may iba pa raw siyang gagawin. Ngunit paglabas, mabilis ang kanyang mga hakbang at pinipigilan ang pagnanais na agad na ikwento ang kanyang natuklasan sa ibang kapitbahay. Gabi na at sa outpost ng mga tanod, lalong uminit ang usapan. Ikinuwento ni Aling Nena ang kanyang pagbisita. Puno pa rin ng kaldereta ang malaking kaldero, kahit sabi niya ikahapon pa niluto. Hindi ba't kakaiba? Ang mga lalaki sa outpost ay nagkatinginan. Ilan ay nagsimulang kilabutan. Alam nilang mapanganib ang tsismis, ngunit mahirap baliwalain ang kakaibang pakiramdam. Samantala, sa bahay, nakaupo si Elena malapit sa kalan. Maliit na apoy ang nagliliyab na nagpapapula sa kanyang mukha. Alam niyang kumakalat na ang tsismis. Maaga o huli, magtatanong ang mga tao ng mga bagay na hindi niya masasagot. Ngunit sa kanyang puso, ibang boses ang umalinggaw-ngaw. Hayaan mo silang malaman, hindi na ako takot. At sa gabing iyon sa baryo San Isidro, ang tsismis na nagsimula bilang isang maliit na bulong ay nagsimulang lumaki at maging isang malaking kwento. Isang kwento na magdadala sa buong baryo sa isang katatakutan na hindi nila kailanman inakala.
Gabi na at malakas ang ihip ng hangin mula sa bukirin. Ang mga sanga ng puno ng teka ay nakikiskisan, lumilikha ng isang mahinang tunog na nakakatakot. Sa loob ng bahay ni Elena, ang ilaw ng gasera ay gumagalaw dahil sa hangin mula sa siwang ng dingding na nagpapagawa sa mga anino sa dingding na sumayaw na parang mga gumagalaw na figura. Tulog na si Nalina at Totoy sa kwarto, ngunit si Elena ay nakaupo pa rin sa kusina, nakatingin sa malaking kaldero sa ibabaw ng kalan na may natitirang sabaw pa. Malungkot ang kanyang mga mata, pagod ang kanyang katawan, ngunit may isang bagay na pumipigil sa kanya na umalis. Pakiramdam niya ay may isang mahinang hila mula sa kaldero. Ang singaw na lumalabas mula sa siwang ng takip ay lumulutang, bumubuo ng isang malabong anino. Pinunasan ni Elena ang kanyang mukha, sinusubukang kumbinsihin ang sarili na iyon ay isang ordinaryong anino lamang. Ngunit bigla, isang malalim na boses ang marahan na narinig na tila nagmumula sa loob ng kaldero. Akala mo tapos na, Elena? Napatalon si Elena. Lumingon siya sa kaliwat kanan, tinitiyak na walang ibang tao. Malinaw ang boses, ngunit walang tao sa kusina. Kumabog ng mabilis ang kanyang dibdib. Tumayo siya, umatras. Hindi, nag-ilusyon lang ako, bulong niya sa sarili. Ngunit muling narinig ang boses, mas malapit, na tila bumubulong sa kanyang tainga. Nandito pa rin ako. Hindi mo ako basta-basta maaalis. Tinakpan ni Elena ang kanyang mga tainga ng dalawang kamay. Hindi, patay ka na. Ako mismo ang nakakita sa iyo na bumagsak. Hindi ka na babalik. Basag ang kanyang boses, nanginginig ang kanyang katawan. Ngunit ang boses na iyon ay marahang tumawa. Ang tawa na dati niyang naririnig sa tuwing iniinsulto siya ni Ramon. Ikaw ang nagdala sa akin sa kusina mo, Elena. Ikaw ang nagluto sa akin. Kaya, sino ba talaga ang patay? Ako o ikaw? Nanghina ang katawan ni Elena. Napaupo siya sa sahig na lupa. Tiningnan niya ang kaldero ng may takot. Ang puting singaw na lumalabas ay tila lalong kumakapal, bumubuo ng isang malabong mukha na kamukha ni Ramon. Ang mukhang iyon ay nakatingin sa kanya nang may mapanuyang ngiti na lagi niyang kinamumuhian. Umalis ka, huwag mo na akong guluhin. Sumigaw si Elena, paos ang boses. Ngunit habang lalo siyang sumisigaw, lalong lumilinaw ang boses sa kanyang isipan. Nagsimula pa siyang makarinig ng mabibigat na yabag sa sahig na lupa, kahit alam niyang wala na si Ramon. Sa takot, tumakbo si Elena patungo sa kwarto ng mga anak. Binuksan niya ang pinto ng nagmamadali. Si Lina na natutulog ay nagising, tinitingnan ang kanyang ina ng may pagtataka. Inay, bakit po? Wala, anak. Matulog ka na ulit. May narinig lang si inay. Nanginginig ang boses ni Elena, ngunit pilit siyang umiti. Nag-alinlangan si Lina, ngunit sa huli ay pumikit muli. Mahimbing pa ring tulog si Totoy, walang kamalay-malay. Umupo si Elena sa gilid ng kama, hinaplos ang buhok ng kanyang mga anak. Tumulo ang kanyang luha nang hindi niya namamalayan. Sa isang banda, nakakaramdam siya ng ginhawa dahil nakakatulog ang kanyang mga anak na busog ang tiyan. Ngunit, sa kabilang banda, ang mga bulong na iyon ay nagpapahina sa kanya. Nagsimula siyang tanungin ang sarili kung ang kanyang ginawa ba ay tunay na solusyon o simula lamang ng isang mas malaking sakuna. Bago maghating gabi, bumalik si Elena sa kusina. Pakiramdam niya ay may humihila sa kanya pabalik sa kalderong iyon. Parang isang magnet na hindi niya kayang labanan. Gamit ang nanginginig na kamay, inalis niya ang takip. Ang sabaw ng kaldereta ay marahang kumukulo pa rin, ang mga piraso ng karne ay lumulutang, ilan ay nagsisimula ng maduro. Ngunit, sa gitna ng lahat ng iyon, may nakita ang kanyang mga mata na nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang piraso ng tainga, buo pa ang hugis. Nakilala niya ito. Tainga iyon ni Ramon. Nanigas ang kanyang paghinga, umatras ang kanyang katawan. Muling narinig ang boses, mas malinaw kaysa dati. Nasa bawat kutsarang isinusubo mo ako. Nasa tiyan na ako ng mga anak mo ngayon. Dala-dala nila ako sa kanilang katawan. Hindi ka makakatakas, Elena. Bumukas ang bibig ni Elena, ngunit walang boses na lumabas. Isinara niya ang kaldero ng malakas, at paupo sa sahig habang tinatakpan ang kanyang mukha ng dalawang kamay. Nanginginig ang kanyang buong katawan.
Lahat ng gabing puno ng suntok at sigaw, ang kanyang asawa ay muling umikot sa kanyang isipan. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na lahat ng ito ay para sa mga anak. Ngunit, ang mga bulong na iyon ay nagpaduda sa kanya. Hindi pa talaga tuluyang umalis ang kanyang asawa. Nang magsimulang sumilip ang bukang liwayway, nakaupo pa rin si Elena sa kusina. Namumugto ang kanyang mga mata, maputla ang kanyang mukha. Ngunit ang pinakakakaiba, sa kanyang mga labi ay mailumitaw na isang maliit na ngiti, isang pagod na ngiti na may kasamang katiyakan. Hindi ako natatakot. Kung nandito ka pa rin, patuloy kitang lutuin hanggang maubos ka, hanggang walang matira. At sa mga salitang iyon, tila itinali ni Elena ang kanyang sarili sa isang madilim na kasunduan. Isang kasunduan na hindi lang sisira sa kanya, kundi hihilarin sa kanyang mga anak sa isang bangin na mas malalim pa kaysa sa simpleng pagpatay. Maulap ang kalangitan sa baryo San Isidro noong umagang iyon, mababa ang mga kulay abo na ulap na nagpapabigat sa pakiramdam. Dahan-dahang naglalakad si Lina sa daan ng lupa patungo sa paaralan. Mabigat ang kanyang mga hakbang, nakayuko ang kanyang ulo. Sa kanyang balikat, mayroong isang lumang bag na naglalaman ng mga libro. Ngunit, ang bigat na kanyang nararamdaman ay mas mabigat pa kaysa sa laman ng kanyang bag. Nitong mga nakaraang gabi, hirap na siyang matulog. Ang imahe ng kanyang amang duguan, ang paulit-ulit na tunog ng kutsilyo, at ang amoy ng kaldereta na araw-araw na inihahain sa bahay ay lalong nagpapabagabag sa kanya. Sa bakuran ng paaralan, marami ng bata ang naglalaro bago tumunog ang bell. May naglalaro ng luksong tinik, may naghahabulan. Si Lina ay nakatayo lang sa gilid, tinitingnan sila ng mga matang blanko. Pakiramdam niya iiba na siya, na hindi na siya bahagi ng masayang mundong iyon. Si Celia, ang kanyang matalik na kaibigan mula pagkabata, ay napansin ang pagbabagong iyon. Lumapit ang dalagita na may pag-aalala sa mukha. Lina, anong nangyayari sa iyo nitong mga huli? Ang putla mo, laging namumugto ang mga mata mo, at bihira ka ng tumawa. Natigilan si Lina, pilit na umiti kahit naninigas ang kanyang mga labi. Okay lang ako, Celia. Pagod lang. Umiling si Celia. Hindi ako naniniwala. Nagsisinungaling ka. Kilala kita. Kung may problema ka, dati nagkukwento ka. Pero ngayon, lagi ka nalang tahimik. Yumuko si Lina. Gusto niyang magkwento, pero ang kanyang dila ay tila napipi. Paano niya maipapaliwanag kung ano talaga ang nangyayari sa kanilang bahay? Takot siya. Takot sa kanyang ina, takot sa madilim na lihim na bumabalot ngayon sa kanilang pamilya. Tumunog ang bell ng paaralan at pumasok na ang mga bata sa klase. Sa buong leksyon, hindi makapag-focus si Lina. Ang kanyang lapis ay gumuguhit lang ng mga walang kahulugang linya sa kanyang kwaderno. Ang kanyang tingin ay blanko, nakatitig sa pisara, habang ang kanyang isipan ay abala sa pagtatanong, totoo bang ginawa ng nanay ko ang lahat ng iyon para protektahan kami ni Totoy, o lahat kami ay hinihila sa isang mas malalim na kadiliman? Si Celia na nakaupo sa tabi niya ay lalong nakumbinsi na mayroong hindi tama. Pinagmasdan niya si Lina na paminsan-minsan ay pinipigilan ang pag-iyak. Pagkatapos ng klase, inaya ni Celia si Lina na sabay silang umuwi. Naglakad sila sa isang daanang napapaligiran ng bukirin. Marahan ang ihip ng hangin na nagpapagalaw sa mga palay. Lina, hindi ko alam kung anong nangyayari, pero nakikita kong nahihirapan ka. Kung kailangan mo ng mapagkukwentuhan, nandito lang ako. Ang mga salitang iyon ay bahagyang nagpakilos sa puso ni Lina. Gusto niyang yakapin ang kanyang kaibigan at ilabas ang lahat ng kanyang pasanin, ngunit sinabi niya lang ng mahina, "Salamat, Celia. Siguro, balang araw, magkukwento ako." Pagdating sa bahay, narinig ni Lina ang ingay mula sa kusina. Gaya ng dati, ang amoy ng kaldereta ay nagmumula sa malaking kaldero. Tumakbo si Totoy papunta sa kanyang ina, masayang tinanggap ang mangkok na bagong hain. Si Lina ay nakatayo lang sa pintuan. Malungkot ang kanyang mga mata. Matagal niyang tinitigan ang kanyang ina. Bawat galaw ng kamay ni Elena habang hinahalo ang kaldero ay nakakatakot. Ang tipid ng ngiti sa labi ng kanyang ina ay lalong nagpapakilabot sa kanya. Sa kanyang puso, nagsimula siyang maniwala na mayroong mali. Gabi na at tulog na si Totoy. Umupo si Lina sa beranda. Ang buwan ay kalahating natatakpan ng ulap, malabo ang liwanag nito.
Narinig ang tunog ng mga kuliglig mula sa taniman ng kamuting kahoy. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, basa ang kanyang mga mata. Sa katahimikan, bumulong siya sa sarili. Kung mananatili akong tahimik, habang buhay kaming makukulong ni Totoy. Pero kung magsasabi ako, natatakot akong magalit si inay. Kinabukasan sa paaralan, muling napansin ni Celia ang lalong malungkot na mukha ng kanyang kaibigan. Sa pagkakataong ito, naglakas loob siyang magtanong ng mas malalim. Lina, may problema ba sa bahay ninyo? May kinalaman ba ito sa tatay mo? Natigilan si Lina, sumikip ang kanyang dibdib. Gusto niyang sumagot, ngunit takot siyang baka lumabas ang mga salita sa bibig ni Celia at makarating sa iba. Ngunit, ang tingin ng kanyang kaibigan ay napakatapat. Dahan-dahan, bumulong siya, wala na si Itay, Celia. Nagulat si Celia. Wala na? Anong ibig mong sabihin, Lina? Yumuko si Lina, tumulo ang kanyang luha. Hindi ako pwedeng magkwento ng marami, pero nakita ko mismo. Noong gabing iyon, bumagtak si Itay, may dugo kung saan-saan. Tinakpan ni Celia ang kanyang bibig, gulat na gulat. Gusto niyang magtanong pa, ngunit nang makita ang maputla at nanginginig na mukha ng kanyang kaibigan, pinigilan niya ang sarili. Niyakap na lamang niya si Lina ng mahigpit, bumubulong, nandito ako para sa'yo. Hindi ka nag-iisa. Ang mga salitang iyon ay nagpaiyak kay Lina sa yakap ng kanyang kaibigan. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kaunting ginhawa, kahit na ang imahe ng malaking kaldero sa bahay ay patuloy pa ring bumabagabag sa kanya. Samantala, sa bahay, muling nakaupo si Elena sa harap ng kalan. Patuloy pa ring kumukulo ang malaking kaldero, naglalabas ng manipis na singaw. Sa pagkakataong ito, mas malinaw na narinig ang bulong ng boses ni Ramon. Nagsisimula ng maghinala ang anak mo, Elena. Maaga o huli, malalaman niya ang lahat. Hinawakan ni Elena ang kanyang mga tuhod, nanginginig ang kanyang katawan, ngunit isang tipid na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Kung ganoon, hayaan mo siyang malaman. Handa na ako. Umaga na at ang baryo San Isidro ay nababalutan ng makapal na ulap. Ang tilaok ng mga tandang ay sunod-sunod na maririnig mula sa mga kawayan na kulungan, habang ang hamog ay tumutulo pa mula sa dulo ng mga dahon ng saging. Ngunit, ang katahimikan ng baryo ay nababagabag ng mga bulong-bulungan na lalong lumalakas sa mga maliliit na kalsada at sa mga tindahan. Ang pangalan ni Elena ay naging usap-usapan na ng halos lahat. Sa tindahan ni Mang Berto, ang mga kalalakihan ay nakaupo ng pabilog habang humihigop ng mainit na kape. Ang karaniwang maingay na kapaligiran ay naging tensyonado. Si Mang Cardo ay nagsalita ng mahina, na tila takot na may makarinig mula sa labas. Hindi na maganda ang kutob ko. Mahigit 1 linggo nang hindi nakikita si Ramon. Dati, kung pupunta iyon sa syudad para magtrabaho, pinakamatagal na ang 3 araw, uuwi na. Tumango si Mang Berto, nagdagdag, yan din ang iniisip ko. Tapos, yung asawa niya, araw-araw nagluluto ng kaldereta. Hindi ba't kakaiba? Parang hindi naubos ang laman ng malaking kaldero sa kusina niya. Si Mang Kiko na nakaupo sa sulok ay sumali sa usapan. Narinig ko kay Aling Nena, sabi niya, madalas daw magsalita mag-isa si Elena sa kusina. Blanko ang mga mata, parang sinasapian. Ang usapan na iyon ay nagpatindig ng balahibo ng ilan. Nagkatinginan sila, na tila nagkakaisa na mayroong hindi tama. Ngunit walang nangahas na sabihin ng malinaw ang kanilang hinala. Sa pampublikong poso, ang mga ina ay pinag-uusapan din ang parehong bagay. Bumulong si Aling Tale kay Aling Nena habang nag-igib ng tubig. Nakita ko si Lina ngayon, laging malungkot, namumugto ang mga mata. Si Totoy, masayahin pa rin, pero minsan naririnig ko siyang nagkukwento tungkol sa nanay niyang mahilig magsalita mag-isa tuwing gabi. Napabuntong hininga si Aling Nena. Naghihinala rin ako. Noong dumaan ako sa bahay ni Elena, puno pa rin ang kaldero niya. Kahit ilang araw na. Imposibleng para lang sa 2 anak niya yon. Ang mga bulong-bulungan ay lalong lumawak. Nagsimula nang marinig ng mga bata ang tsismis ng kanilang mga magulang. Sa paaralan, kakaiba ang tingin ng mga kaklase ni Lina sa kanya. May nangahas na magtanong ng maihalong panunukso, Lina, nasaan ang tatay mo? Baka naman kinain na ng nanay mo, ha? Ang tanong na iyon ay nagpamula sa mukha ni Lina, halos tumulo na ang kanyang luha.
Tumakbo siya palayo sa bakuran ng paaralan nang hindi sumasagot. Si Celia na nakakita sa pangyayari ay tumakbo para habulin siya. Niyakap niya si Lina na humahagulgol sa ilalim ng puno ng bayabas, malapit sa bakod ng paaralan. Tama na, Lina, huwag mo silang pakinggan. Ngunit si Lina ay umiiyak lang. Wasak ang kanyang puso. Alam niyang may katotohanan ang tsismis, kahit hindi niya kayang sabihin. Samantala, sa bahay, naramdaman ni Elena na mayroong hindi tama. Ilang beses niyang nakita ang mga kapitbahay na sumusulyap ng may paghihinala kapag lumalabas siya para bumili ng pampalasa. Mayroon pang ang sinasadyang huminto sa harap ng kanilang bahay, nagkukunwaring bumabati, pero ang ilong ay inaamoy ang halimuyak mula sa kusina. Gabi na at ang ingay sa outpost ng mga tanod ay lalong lumakas. Nagtipon-tipon ang mga kalalakihan, ilan ay nagbubulungan, ilan ay nangangahas ng magsalita ng malakas. Sabi ni Mang Cardo ng may seryosong tono, kung talagang wala na si Ramon, baka nga naging laman na ng kalderong iyon. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa lahat. Malamig ang ihip ng hangin ng gabi na nagpadagdag sa nakakakilabot na kapaligiran. Walang sumagot, ngunit ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng takot na maihalong pagtataka. Ang balita ay sa wakas nakarating kay Kapitan Tasio, ang kapitan ng barangay na matanda na ngunit nirerespeto pa rin. Napabuntong hininga siya nang marinig ang lalong lumalalang tsismis. Hindi na mapakali ang mga tao, sabi niya ng mahina. Kaysa lumaki pa ang kasinungalingan, siguro kailangan na nating alamin ang katotohanan. Habang lalong kumakalat ang tsismis, sa loob ng bahay, nakaupo si Elena malapit sa kalan. Ang malaking kaldero ay patuloy pa ring umuusok, nagkakalat ng malakas na amoy ng pampalasa. Nakaupo si Lina sa isang sulok, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod, habang si Totoy ay abala pa rin sa paghihip ng mainit na sabaw sa kanyang mangkok. Muling narinig ang bulong sa tainga ni Elena. Tingnan mo, Elena, nagsisimula na silang maghinala. Maaga o huli, malalaman ng lahat. Yumuko si Elena, isang tipid ng ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Kung ganoon, hayaan mo silang malaman. Hindi na ako natatakot. Sa labas, ang tsismis na dati isang maliit na bulong lamang ay naging isang paniniwala. Ang mga taga-baryo ay lalong naniniwala na ang bahay ni Elena ay nagtatago ng isang malaking lihim na malapit ng mabunyag sa paraang hindi nila inaasahan. Hapon na at ang kalangitan ng baryo San Isidro ay may kulay kahel na maputla. Ang mga ibong maya ay mababang lumilipad, naghahanap ng masisilungan, habang ang ingay ng mga batang naglalaro ay maririnig pa rin sa mga daanan. Ngunit sa outpost ng mga tanod, tensyonado ang kapaligiran. Ilang residente ang nakaupo ng pabilog, seryoso ang kanilang mga mukha. Ang mga bulong-bulungan tungkol kay Elena ay masyado nang lumala. Si Kapitan Tasio, ang kapitan ng barangay na may puti ng buhok, ay sa wakas nagsalita. Hindi na mapakali ang mga tao. Lalong lumalaki ang tsismis. May nagsasabing tumakas si Ramon, may nagsasabing patay na siya. Kung mananahimik lang tayo, baka lalo pang lumala ang sitwasyon. Sumabat si Mang Cardo, mahina ngunit matatag ang boses. Kaya, ano po ang gagawin natin, Kapitan? Are-report po ba natin sa pulis? Dahan-dahang tumango si Kapitan Tasio. Sa tingin ko yan ang pinakamabuting hakbang. Hindi tayo pwedeng basta-basta mag-akusa, pero hindi rin natin pwedeng hayaang lumago ang pag-aalala. Hayaan nating ang mga otoridad ang magkumpirma. Kinabukasan, talagang pumunta si Kapitan Tasio sa pinakamalapit na istasyon ng pulis. Nakipag-usap siya sa dalawang pulis, isang bata na nagngangalang Isa Gomez at ang kanyang mas senior na kasama, si Dalawa Reyes. Nang may kahinahunan, ikinuwento ni Kapitan Tasio ang pag-aalala ng mga residente. Mahigit isang linggo na pong hindi nakikita si Ramon. Ang asawa niyang si Elena, sabi nasa labas ng bayan daw nagtatrabaho, pero naghihinala po ang mga residente dahil araw-araw, amoy kaldereta sa bahay nila kahit 2 anak lang ang kasama niya. Bukod pa roon, may nakakita raw po sa kanya na madalas magsalita mag-isa sa kusina. Tiningnan ni Isa Gomez ang kanyang kasama at sinabi, mag-ingat tayo. Hindi tayo pwedeng basta-basta kumilos ng walang ebidensya. Pero kung talagang may pag-aalala ang mga residente, pwede tayong mag-obserba muna. Hapon din iyon, nagpunta sina Gomez at Reyes sa San Isidro. Ang kanilang pagdating ay nagdulot ng bulong-bulungan sa ilang residente,
at ang mga bata ay tumakbo pa para sundan ang kanilang motorsiklo. Huminto sila sa bahay ni Kapitan Tasyo para makinig ng karagdagang detalye bago magpasya. Sabi ni Kapitan Tasyo sa mahinang boses, "Ayoko pong mag-akusa ng basta-basta, Ginoo. Pero malakas po ang kutob ko. Mayroong hindi tama sa bahay na iyon. Natatakot po ako kung totoo ang tsismis." Nasa panganib ang mga anak ni Elena. Napabuntong hininga si Dalawa Reyes. "Sige, ngayong gabi, mag-obserba kami, pero huwag sanang gumawa ng ingay ang ibang residente. Kailangan natin ng katahimikan." Pagsapit ng gabi, nagtago ang 2 pulis sa likod ng mga halamanan hindi kalayuan sa bahay ni Elena. Ang manipis na ulap ay bumaba mula sa bukirin na nagpalamig sa hangin. Mula sa kanilang kinaupuan, ang bahay na kahoy ay mukhang tahimik. Tanging isang gasera lang ang mahinang umiilaw sa sala. Bumulong si Dalawa Reyes sa kanyang kasama, "Kakaiba nga ang bahay na to, sobrang tahimik. Pero naaamoy ko ang pampalasa mula rito." Tumango si Isa Gomez. "Parang may niluluto." Kahit halos hating gabi na. Mula sa bintana ng kusina, nakita nila ang liwanag ng apoy mula sa kalan. Ang anino ni Elena ay gumagalaw, hinahalo ang isang malaking kaldero. Ang singaw ay umaakyat, dala ng hangin ng gabi. Naramdaman ni Dalawa Reyes na tumindig ang kanyang balahibo. Hindi normal to. Ganitong oras, nagluluto pa. Isinulat ni Isa Gomez ang oras sa kanyang maliit na kwaderno. Nagpasya silang magpatuloy sa pag-obserba nang hindi pumapasok para maiwasan ang hinala. Ngunit habang tumatagal sila sa pagmamanman, lalong nagiging kakaiba ang pakiramdam. Bandang hating gabi, biglang may narinig na malakas na kalabog mula sa kusina, parang takip ng kaldero na pinukpok. Nagpatinginan ang 2 pulis. "Narinig mo yon?" bulong ni Gomez. Tumango si Reyes, maputla ang mukha. Hindi nagtagal, isang itim na aso ang lumitaw sa bakuran ng bahay ni Elena. Tumingin ang hayop sa direksyon ng kusina, tumahol ng malakas, at umalulong ng mahaba. Ang tunog nito ay lalong nagpakilabot sa gabi. Lumabas si Elena dala ang isang kutsilyo. Nang may blangkong mga mata, sumigaw siya, "Umalis ka. Huwag mo akong guluhin." Tumalon pa atras ang aso at tumakbo papunta sa kakahuyan. Isinulat ni Reyes ang pangyayari na nanginginig ang kamay. Tiningnan niya si Gomez. "Hindi maganda ang kutob ko, Gomez. Kung tsismis lang to, masisira ang pangalan ng tao, pero kung totoo, mas nakakatakot to kaysa sa inaakala natin." Matamang tinitigan ni Gomez ang bahay. "Ganoon din ang pakiramdam ko. Pero kailangan natin ng ebidensya. Bukas, susubukan nating pumasok na may opisyal na dahilan." Noong gabing iyon, nagtiyaga sila hanggang sa isa-isang namatay ang mga gasera sa bahay ni Elena. Tanging ang manipis na singaw mula sa malaking kaldero ang nakikita pa ring umuusok, na tila may buhay ang laman nito. At sa likod ng malamig na mga halamanan, napagtanto ng 2 pulis na hinaharap nila ang isang bagay na mas malaki kaysa sa isang simpleng tsismis ng baryo. Kinaumagahan, manipis na ulap pa rin ang bumabalot sa kalangitan ng San Isidro. Ang hangin ay malamig na nagudyok sa ilang residente na magsindi ng maliit na apoy sa kanilang bakuran para magpainit. Ngunit, hindi tulad ng dati ang kapaligiran ng baryo. Mas lumakas ang mga bulong-bulungan, lalo na matapos makita ng ilan ang motorsiklo ng pulis na dumaan kagabi. Alam ng lahat na mayroong sinusubaybayan. Sa simpleng bahay na kahoy, abala si Elena sa paghahanda ng almusal. Muling kumukulo ang malaking kaldero sa ibabaw ng kalan. Ang manipis na singaw ay kumalat sa buong silid, dala ang kakaibang amoy ng pampalasa. Nakaupo si Lina sa isang tulok, malungkot ang mukha, habang si Totoy ay kinukusot pa ang kanyang mga mata habang naghihintay na mapuno ang kanyang mangkok. Biglang may malakas na katok sa pinto. Tok! 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 Isang matigas na boses ang narinig mula sa labas. "Aling Elena, kami po ay mula sa pulisya. Pakiusap, buksan ninyo ang pinto." Natigilan si Elena, nanginginig ang kanyang kamay, kumakabog ang kanyang dibdib. Sinulyapan niya ang kaldero at napalunok. Nang may maputlang mukha, ngunit may pilit na ngiti, binuksan niya ang pinto. Sa harap niya, nakatayo sina Isa Gomez at Dalawa Reyes, kumpleto sa uniporme. "Magandang umaga po, Ginang."
Gusto po sana naming makipag-usap sandali. Mayroon po kaming ulat mula sa mga residente tungkol sa kalagayan ng inyong pamilya. Kailangan po naming suriin ang bahay na ito, sabi ni Gomez sa matigas ngunit magalang na tono. Sinubukang manatiling kalmado ni Elena. Ay, sige po, tuloy po kayo, Ginoo. Wala naman pong problema dito. Pagpasok, agad na naamoy ni Reyes ang malakas na amoy mula sa kusina. Sinulyapan niya ito, nakita ang malaking kaldero sa ibabaw ng kalan na umuusok. Ang bango naman po, Ginang. Ano po ang niluluto ninyo ngayong umaga? Pilit na umiti si Elena. Kaldereta po, Ginoo. Paborito po kasi ng mga bata. Tumango si Gomez. Kahit na sa kanyang isipan ay may pagdududa, lumapit silang dalawa sa kusina. Ang malaking kaldero ay mukhang normal sa labas, ngunit ang amoy nito ay napakatapang. Hindi lang bango ng pampalasa, mayroong bahagyang amoy ng lansa na nagpapakulo sa tiyan. Ginang, maaari po ba naming makita ang laman ng kalderong ito? Tanong ni Gomez sa mahinang boses. Napalunok si Elena. Alam niyang ito na ang sandali. Gamit ang nanginginig na kamay, tumango siya. Sige po, Ginoo. Dahan-dahang binuksan ni Gomez ang takip ng kaldero. Paglabas ng mainit na singaw, tinakpan ni Reyes ang kanyang ilong. Nanlaki ang kanilang mga mata. Ang madilaw na sabaw ay kumukulo. Sa loob nito, may mga piraso ng karne na may kakaibang kulay, hindi tulad ng karne ng manok o baka. Ilang buto ay tila durog. Mayroon ding isang maliit na bahagi na hugis daliri na buo pa. Umatras si Reyes, maputla ang mukha. Diyos ko, Gomez, hindi ito ordinaryong karne. Tiningnan ni Gomez si Elena ng seryoso. Ginang, kailangan po naming dalhin ito para suriin. Pakiusap, maging tapat po kayo. Anong karne po ito? Yumuko si Elena. Nagsimulang tumulo ang kanyang luha. Iiyan po. Para po sa mga anak ko. Kailangan po nilang kumain. Wala po akong ibang pagpipilian. Basag ang kanyang boses, nanginginig ang kanyang katawan. Tinakpan ni Lina ang kanyang bibig ng dalawang kamay. Malakas na tumulo ang kanyang luha. Alam niya mula pa sa simula, ngunit ngayon, ang lihim ay tuluyan ng nabunyag. Si Totoy ay nakatingin lang ng inosente, hindi maintindihan kung anong nangyayari. Napabuntong hininga si Gomez. Ginang, kukuha po kami ng sample mula sa kalderong ito para sa laboratorio. Hindi po namin pwedeng hayaan na manatili ito rito. Matagal na tinitigan ni Elena ang malaking kaldero. Nanginginig ang kanyang mga labi at sinabi ng mahina, kung oras na po, sige po, pero huwag niyo pong sasaktan ang mga anak ko. Agad na nagsuot ng gwante si Reyes, kumuha ng bahagi ng laman ng kaldero at inilagay sa isang lalagyan na plastik para dalhin. Ang amoy ng pampalasa na maihalong lansa ay lalong tumapang nang iangat ang mga piraso ng karne. Ilang residente na nakakita mula sa labas ay nagsimulang takpan ang kanilang mga bibig. Ilan ay nagbulungan na may maputlang mukha. Isinara ni Gomez ang lalagyan at nagbigay ng senyas kay Reyes. Dalhin natin ito sa laboratorio. Samantala, Aling Elena, pakiusap po, manatili lang kayo sa bahay. Babalik po kami pagkatapos lumabas ng resulta. Tumango lang si Elena, blanko ang mukha, walang laman ang mga mata. Sa kanyang puso, muling narinig ang boses. Tingnan mo, Elena. Alam na nila. Hindi mo na ito maitatago. Niyakap ni Lina ang kanyang kapatid, pinipigilan ang iyak. Si Totoy ay nalilito pa rin, bumubulong lang, ate, bakit nila kinukuha ang pagkain natin? Sa labas ng bahay, lalong lumakas ang bulungan ng mga residente. Nakita nila ang mga pulis na lumabas dala ang isang lalagyan na mailaman mula sa kusina ni Elena. Tumaas ang tensyon. Ang lihim na dati tsismis lang ay nagsisimula ng mabunyag. Noong gabing iyon, hindi naligtas ang pakiramdam sa bahay ni Elena. Nakaupo siya sa kusina, nakatingin sa kaldero na ngayon ay kalahati na lang ang laman. Blanko ang kanyang mga mata, ngunit isang tipid ng ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Kahit malaman pa nila, lalaban ako. Lahat ng ito ay para sa mga anak ko. Maulan ang umaga sa Pampanga at madulas ang daan patungo sa bayan. Ang mga dahon ng saging ay gumagalaw sa ihip ng hangin.
Dahan-dahang tumatakbo ang sasakyan ng pulis, dala ang lalagyan na may mga piraso ng karne mula sa bahay ni Elena. Sa loob, tahimik na nakaupo sina Isa Gomez at dalawa Reyes. Ang bahagyang amoy ng pampalasa na maihalong lansa ay naaamoy pa rin kahit na nakasara na ang lalagyan. Pagdating sa laboratorio ng forensic, sinalubong sila ng isang babaeng doktor na nasa katanghalian ng buhay na nagngangalang Dra. Santos. Seryoso ang kanyang mukha, matalim ang kanyang tingin. Tingnan natin ang ebidensyang ito, maikling sabi ni Dra. Santos. Sinuri ng maigi ang mga piraso ng karne, gamit ang scalpel, mikroskopyo, hanggang sa CE test kit. Dahan-dahan ang paglipas ng oras. Naghintay sina Gomez at Reyes sa waiting room, kumakabog ang kanilang mga dibdib. Makalipas ang ilang oras, lumabas si Dra. Santos dala ang mga dokumento. Tensyonado ang kanyang mukha. Ginoo, lumabas na ang paunang resulta. Ang mga piraso ng karne na ito ay malinaw na hindi karne ng hayop. Ito ay tissue ng tao. Tinakpan ni Reyes ang kanyang bibig, maputla ang mukha. Yumuko si Gomez, sinusubukang tanggapin ang mapait na katotohanan. Kaya totoo ang hinala ng mga residente, bulong niya ng mahina. Nagpatuloy si Dra. Santos. May mga palatandaan ng pagputol gamit ang kutsilyo. Ilang bahagi rin ay nagpapakita ng bakas ng paulit-ulit na pagpapakulo. Base sa paunang pagsusuri, posibleng buhay pa ang biktima nang putulin ang ilang bahagi ng kanyang katawan. Naramdaman ni Gomez ang malamig na pawis na dumaloy sa kanyang sentido. Anong ibig ninyong sabihin, doktora? Buhay pa ang biktima noong minutilit siya. Dahan-dahang tumango ang doktor. Malaki ang posibilidad. Natigilan si Reyes at bumulong. Kaya, si Ramon ay maaaring hindi lang biktima, baka may mas madilim pa sa likod nito. Nang walang pag-aaksaya ng oras, bumalik sila sa istasyon. Hapon na at tinawag si Elena sa interrogation room. Nakaupo siya sa isang silyang kahoy, maputla ang mukha, blanko ang mga mata, nanginginig ang kamay na hawak ang dulo ng kanyang duster. Binuksan ni Gomez ang mga dokumento ng resulta ng forensic at inilagay sa mesa. Aling Elena, nakuha na po namin ang resulta mula sa laboratorio. Ang karne sa kaldero ninyo ay karne ng tao. Natigilan si Elena. Dahan-dahang tumulo ang kanyang luha. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng dalawang kamay, nanginginig ang kanyang mga balikat. Dahan-dahan ngunit mariin na nagsalita si Reyes, Ginang, pakiusap po, maging tapat kayo. Sino po talaga ang niluto ninyo? Basag ang boses ni Elena. Si Ramon po. Asawa ko. Yumuko siya, umiiyak na walang tunog. Napigil ni Gomez ang kanyang hininga. Kaya totoo ang tsismis ng mga residente. Ngunit ang nagpagulat sa kanila ay ang mga sumunod na salita ni Elena. Wala po akong pagpipilian. Sa loob ng maraming taon, sinasaktan niya ako, sinisigawan, iniinsulto. Noong gabing iyon, umuwi siyang lasing, sinampal ako hanggang sa muntik na akong matumba. Hindi ko na po kaya. Nanginginig ang kanyang kamay. Kinuha ko po ang kutsilyo. Ginawa ko po. Ginawa ko po yon para sa mga anak ko. Si Lina na nakaupo sa kabilang silid ay narinig ang bahagi ng usapan, malakas na tumulo ang kanyang luha. Tinakpan niya ang tainga ng kanyang kapatid para hindi na marinig ni Totoy. Matagal na tinitigan ni Gomez si Elena. Pero bakit ninyo niluto? Bakit hindi ninyo inilibing o inireport? Yumuko si Elena. Natakot po ako. Kung malalaman, kukutyain ang mga anak ko. Magugutom po sila. Kaya nilaga ko po. Akala ko, kung gagawing kaldereta, walang makakaalam. Nanginginig ang kanyang boses, blanko ang kanyang mukha. Mariing pinindot ni Reyes ang kanyang kwaderno. Ginang, alam niyo po ba? Hindi lang ito tungkol sa pagpatay, kasama na rito ang mga anak ninyo. Kumain sila nang hindi alam kung ano talaga ang kinakain nila. Lalong lumakas ang iyak ni Elena. Alam ko pong mali ako, pero hindi ko po mapigilan. Sa tuwing kumakain sila ng may gana, nakakaramdam po ako ng ginhawa. Busog sila. Hindi na sila umiiyak dahil sa gutom. Dahan-dahang isinara ni Gomez ang mga dokumento. Naguguluhan ang kanyang isipan.
Alam niyang kailangang ipatupad ang batas. Ngunit sa harap niya, nakaupo ang isang ina na nakulong sa isang siklo ng pagdurusa. Malamig na tinitigan ni Reyes si Elena. Ginang, may kinasangkutan po ba si Ramon bago ito? Dahil may mga kakaibang palatandaan sa kanyang katawan. Matagalan na tahimik si Elena at bumulong ng mahina. Si Ramon po, dati, sumasali sa isang madilim na ritual. Noong una, hindi ko po pinapansin, pero habang tumatagal, naramdaman kong hindi lang siya asawa, kundi isang banta. Minsan, naririnig ko pa rin ang boses niya, na tila hindi pa siya tuluyang umalis. Nagkatinginan sina Gomez at Reyes. Ang pahayag na iyon ay lalong nagpagulo sa kaso. Hindi lang ito kriminal, kundi mayroon ding anino ng mga bagay na mas madilim. Hapon na at pansamantalang itinigil ang interogasyon. Dinala si Elena pabalik sa maliit na selda. Sina Lina at Tutoy ay inilipat sa isang safe house. Sa labas, lalong dumami ang mga residente ng San Isidro na nag-uusap tungkol sa tsismis. Ngayon, hindi na lang ito hinala. Pumasok na ang mga pulis. Malinaw na ang ebidensya. Noong gabing iyon sa kanyang selda, nakaupo si Elena na blanko ang tingin. Ang tunog ng ulan na tumutulo mula sa bubong, ngunit sa kanyang tainga, isa lang ang bulong. Hindi ka na makakatago, Elena. Alam na ng lahat. Tinakpan ni Elena ang kanyang mga tainga. Malakas na tumulo ang kanyang luha. Ngunit sa kanyang mga labi, isang tipid na ngiti ang lumitaw. Sa kanyang puso, sinabi niya ng mahina, basta't ligtas ang mga anak ko, handa akong harapin ang lahat. Kulay abo ang kalangitan sa umaga sa Pampanga. Ang ulan kagabi ay nag-iwan ng mga sanaw sa kalsada, na nagpamutik at nagpadulas sa lupa. Sa bakuran ng istasyon ng pulis, ilang motorsiklo ang maayos na nakaparada, habang ang tilaok ng mga tandang mula sa kalapit na baryo ay maririnig pa rin. Sa loob ng interrogation room, tensyonado ang kapaligiran. Muling pinaupo si Elena sa silyang kahoy. Ang kanyang mga kamay ay nakaposa sa harap. Maputla ang kanyang mukha, blanko ang mga mata. Binuksan ni Isa Gomez ang mga dokumento sa harap niya. Aling Elena, kahapon, inamin niyo na ang niluto ninyo ay ang inyong asawa, si Ramon. Ngunit may mas malalim pa rito. Nakakita kami ng mga palatandaan ng ritual sa resulta ng forensic. Pakiusap, ipaliwanag ninyo ang lahat mula sa simula. Huminga ng malalim si Elena, ang kanyang boses ay mahina, halos isang bulong. Dati, si Ramon ay madalas umuwi ng gabi hindi lang dahil sa paglalasing, kundi dahil sumasali siya sa isang grupo ng mga kakaibang tao. Nagtuturo sila ng isang uri ng ritual, sabi para raw lumago ang kabuhayan, para maging hindi tinatablan. Noong una, hindi ako naniniwala, pero habang tumatagal, may nakita akong kakaiba sa kanya. Yumuko si Dalawa Reyes. Ano po ang kakaiba, Ginang? Yumuko si Elena. Tumulo ang kanyang luha, blanko ang kanyang tingin. Madalas pong mamula ang mga mata niya. Nagsasalita siyang mag-isa. Minsan, nag-uuwi siya ng mga kakaibang bagay, buto ng manok, itim na tela, isang maliit na bote na mailamang likido na matapang ang amoy. Sabi niya, bahagi raw po iyon ng ritual. Natakot po ako, Ginoo. Pero hindi ko po siya matanggihan. Isinulat ni Gomez ang bawat salita. Sumali rin po ba kayo sa ritual na iyon? Nag-aalangan, dahan-dahang tumango si Elena. Minsan, 2 beses po akong isinama. Nagdarasal sila sa kakaibang paraan. Umiikot sa isang maliit na apoy habang bumibigkas ng mga orasyon. Noong gabing iyon, naramdaman kong tumayo ang balahibo ko. Pagkatapos noon, lalong naging malupit si Ramon. Tila may kumokontrol sa kanya. Tiningnan ni Reyes si Gomez ng seryoso. Kaya, posibleng ang pagpatay na ito ay hindi lang tungkol sa karahasan sa pamilya, kundi may kaugnayan din sa ritual. Kinagat ni Elena ang kanyang labi, nanginginig ang kanyang boses. Noong huling gabi bago ko siya patayin, may sinabi si Ramon. Sabi niya, kailangang ialay ang katawan ko para hindi madamay ang mga anak natin. Hindi ko po alam kung totoo yon o sabi-sabi lang ng isang lasing. Pero ang mga salitang iyon ay patuloy na nanatili sa aking isipan. Tinitigan ni Gomez si Elena ng matalim. Kaya, naniniwala po kayo na ang pagluto sa kanya ay bahagi ng pagliligtas. Humagulgol si Elena.
Hindi ko po alam, Ginoo. Natatakot lang po ako. Matagal na po akong nabubuhay sa takot. Nang makita ko ang mga anak kong kumakain ng payapa, pakiramdam ko'y nakalaya ako. Kahit alam kong mali ang tinatahak kong daan. Natahimik ang interrogation room, tanging ang tunog ng tumutulong tubig mula sa butas na bubong ang maririnig. Isinara ni Reyes ang kanyang kwaderno at sinabi ng may katiyakan, "Ginang, anuman ang dahilan, lumampas na po ito sa hangganan. Hindi lang po kayo kumuha ng buhay, kundi isinama niyo pa ang mga anak ninyo." Tumango si Gomez. "Mula ngayon, opisyal na po kayong ideditin para sa karagdagang investigasyon. Ang mga anak ninyo ay ilalagay namin sa isang safe house para hindi na sila maapektuhan pa ng trauma na ito." Yumuko si Elena, malakas na tumulo ang kanyang luha. Hindi siya tumutol, bumulong lang ng mahina. "Pakiusap po, alagaan niyo sila, Ginoo. Huwag niyo po silang hayaang maging tulad ko." Nang pumasok ang dalawang iba pang pulis para dalhin siya sa selda, si Lina na nasa kabilang silid ay tumakbo palapit. Namumugto ang kanyang mga mata, puno ng luha ang kanyang mukha. "Inay, huwag niyo po kaming iwan." Niyakap niya ang kanyang ina ng mahigpit. Samantala, si Totoy ay nakatayo sa likuran, nalilito sa nangyayari. Pilit na ngumiti si Elena kahit basa ang kanyang mukha sa luha. "Anak, kailangan ninyong maging malakas. Ginawa ko ang lahat ng ito para sa inyo. Huwag kayong matakot." Dahan-dahan silang pinaghiwalay ng mga pulis. Ang iyak ni Lina ay nakakadurog ng puso. Nagsimulang umiyak ng malakas si Totoy, paulit-ulit na tinatawag ang kanyang ina. Lumakad palayo si Elena na nakayuko. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin sa kanyang mga anak hanggang sa mawala sila sa likod ng pintong bakal. Sa labas ng istasyon, mabilis na kumalat ang balita ng pagkakakulong kay Elena. Nagtipon-tipon ang mga residente ng baryo San Isidro sa tindahan, pinag-uusapan ang kaso ng may bulungan. Mayroong kinikilabutan, mayroon namang naaawa. Mahinang nagsalita si Mang Cardo habang nakatingin sa mainit na kape sa kanyang tasa. "Hindi ko maisip. Isang ina, magagawa ang ganoon kalayo." Si Aling Nena na nakaupo sa tabi niya ay nagdagdag, "Pero kung iisipin, mabigat talaga ang buhay niya. Malupit ang asawa niya, madalas gumawa ng gulo. Siguro talagang napresyo na siya." Ngunit umiling si Mang Kiko. "Ano man ang dahilan, mali pa rin yon. At ang pinakamasakit, ang mga anak niya ang naging biktima." Hapon na at muling naging maulap ang kalangitan sa San Isidro. Ang hangin ay nagdadala ng amoy ng basang lupa. Sa safe house, magkayakap na nakaupo sina Lina at Totoy. Hindi na nila naririnig ang tunog ng kumukulong kaldero, hindi na nila naaamoy ang amoy ng pampalasa. Ngunit ang alaala ng pangyayari ay mananatiling nakatatak sa kanilang isipan. Samantala, sa selda, mag-isang nakaupo si Elena. Isang mahinang ilaw ang nakasabit sa itaas. Narinig ang tunog ng mga kuliglig mula sa labas. Sa kanyang puso, bumulong siya ng mahina. "Nawala na ang lahat sa akin. Pero hanggat ligtas ang mga anak ko, lalaban ako." Dahan-dahang lumubog ang araw sa baryo San Isidro. Ang kalangitan ay kulay kahel na maputla, tila nag-aatubiling lumubog ang araw, nag-iiwan ng mahahabang anino sa mga maputik na daan. Ang mga residente ay nakaupo ng grupo-grupo sa kanilang mga beranda, pinag-uusapan ang pangyayari na sa loob ng ilang linggo ay yumanig sa kanilang katahimikan. Ang pangalan ni Elena ay hindi na lang binabanggit bilang isang tahimik na may bahay, kundi bilang isang figura na nag-iwan ng isang dilim na kwentong laging maaalala. Si Kapitan Tasyo, na mula sa simula ay sinusubukang pakalmahin ang mga residente, ay nakaupo sa outpost ng mga tanod. Tumingin siya sa malayo, sa direksyon ng bukirin, at sinabi ng mahina sa ilang kalalakihan na kasama niya, "Ang buhay ay talagang puno ng pagsubok. Madali para sa ating humusga. Pero ang nakakaalam lang ng bigat ng buhay ni Elena ay siya mismo. Sayang lang, mali ang landas na tinahak niya." Napabuntong hininga si Mang Cardo. "Tama po kayo, Kapitan. Pero naaawa rin ako sa mga anak niya. Bata pa sina Lina at Totoy. Hindi nila dapat pasanin ang ganito kalaking kahihiyan." Ang usapan na iyon ay umalingaw sa halos lahat ng sulok ng baryo. Ilang residente ay kinilabutan, ilan naman ay naawa.
Ngunit isang bagay ang tiyak, ang pangyayari ay naging isang mapait na aral para sa lahat. Samantala, sa istasyon ng pulis, halos kumpleto na ang mga dokumento ng kaso ni Elena. Nakaupo sina Isa Gomez at Dalawa Reyes sa kanilang opisina na may pagod na mukha. Binuksan ni Reyes ang kanyang huling tala. Kaya, malinaw na ang ating konklusyon. Si Ramon ay pinatay ng kanyang asawa, si Elena. Ang ilang bahagi ng kanyang katawan ay niluto, ginawang kaldereta, at inihain sa kanyang mga anak. May indikasyon ng pagkakasangkot sa isang madilim na ritual, ngunit ang pangunahing motibo ay nananatiling dahil sa karahasan sa pamilya sa loob ng maraming taon. Pumikit sandali si Gomez at tumango. Dadalhin ang kasong ito sa korte, pero hindi ko alam kung bakit, mabigat pa rin ang pakiramdam ko. Isa siyang mamamatay tao. Tama. Pero sa likod noon, isa rin siyang ina na sinubukang, sa kanyang maling paraan, na protektahan ang kanyang mga anak. Noong araw na iyon, sina Lina at Totoy ay inilagay sa isang safe house na mahigpit na binabantayan. Binigyan sila ng gabay ng isang social worker. Nakaupo si Lina sa isang sulok, pinagmamasdan ang kanyang kapatid na masyado pang inosente para maintindihan kung ano talaga ang nangyari. Ate, kailan po uwi si inay? Tanong ni Totoy, nagniningning ang mga mata. Pinigilan ni Lina ang kanyang luha at hinaplos ang ulo ng kanyang kapatid. Hindi agad uwi si inay, Totoy. Pero mahal tayo ni inay. Yun ang dapat mong tandaan. Makalipas ang ilang araw, dinala si Elena sa isang paunang pagdinig. Maputla ang kanyang mukha, mas payat ang kanyang katawan, ngunit mas kalmado ang kanyang mga mata. Tinanggap niya ang bawat tanong ng walang pagtutol. Nang tanungin ng hukom kung may gusto siyang sabihin, matagal na yumuko si Elena. Basag ang kanyang boses, ngunit malinaw. Alam ko pong mali ako. Alam ko pong malaki ang kasalanan ko. Pero pakiusap po, huwag ninyong sisihin ang mga anak ko. Wala po silang alam. Lahat po ng ito ay kasalanan ko. Kung may parusa, hayaan niyo pong ako ang tumanggap. Natahimik ang korte. Maging ang ilang dumalo ay yumuko, nararamdaman ang bigat ng kanyang mga salita. Noong gabing iyon, pagbalik sa kanyang selda, nakaupo si Elena na nakasandal sa malamig na dingding. Pumikit siya, hinayaang tumulo ang kanyang luha. Sa kanyang puso, bumulong siya, Ramon, wala ka na. Pero naririnig ko pa rin ang boses mo. Hindi na ako takot. Ang tanging kinatatakutan ko ay ang mawala ang mga anak ko. Sa safe house, nanaginip si Lina na nakita niya ang kanyang ina. Sa panaginip, mahigpit siyang yakap ni Elena. Mahinang sinabi, maging malakas ka, anak. Huwag mong ulitin ang mga pagkakamali ko. Alagaan mo ang kapatid mo. Huwag mong hayaang lumaki siyang may galit. Bumuo ka ng bagong buhay kahit wala na ako. Nagising si Lina na basa ang mga mata. Lumingon siya sa kanyang kapatid na mahimbing na natutulog at bumulong sa sarili. Inay, pangako, aalagaan ko si Totoy. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumalik sa normal ang buhay sa baryo San Isidro. Ngunit, nanatili ang sugat sa puso ng mga residente. Sa tuwing may naaamoy na kaldereta mula sa kusina ng isang bahay, ilang tao ay hindi sinasadyang nagkakatinginan ng may takot. Napagtanto nilang isang trahedya ay maaaring magbago sa kahulugan ng isang pagkain na dapat sana ay nagdudulot ng init at pagkakaisa sa pamilya. Isang hapon, tinipon ni Kapitan Tasyo ang mga residente. Sabi niya sa mabigat na boses, mula sa kwentong ito, natutunan natin. Huwag nating hayaang magdusa mag-isa ang ating mga kapitbahay. Nagkamali si Elena. Pero may pagkakamali rin tayo. Dahil sa matagal na panahon, pinanood lang natin siyang saktan at insultuhin ng walang tumutulong. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa marami. May yumuko, may napabuntong hininga. Dahil totoo, sa matagal na panahon, tumingin lang sila mula sa malayo nang hindi nangangahas na makialam. Sa kanyang selda, mag-isang nakaupo si Elena. Hindi na siya umiiyak, paminsan-minsan ay hinahaplos na lang ang kanyang mukha ng may kahinahunan. Ang sinag ng dapit hapon ay tumatago sa siwang ng rehas, lumilikha ng gintong liwanag na tumatama sa kanyang mukha. Alam niyang natapos na ang kanyang buhay sa likod ng mga malamig na pader na iyon. Ngunit alam din niyang may pag-asa pa ang kanyang mga anak. Bago pumikit noong gabing iyon, bumulong siya ng mahina sa sarili.
Ang pagmamahal ng isang ina ay maaaring maging lakas, ngunit maaari ring maging pagkawasak kung mali ang landas. Nagkamali ako ng landas, pero sana, ang mga anak ko ay lalaking mas malakas, mas mabuti at hindi na ito ulitin. Sa Barrio San Isidro, ang kwento ay mananatiling buhay bilang isang paalala na sa likod ng bawat simpleng tahanan ay maaaring may nakatagong sugat na hindi nakikita, na ang pag-ibig ay maaaring maging dahilan para lumaban. Ngunit maaari ring magdala sa isang madilim na landas kung mali ang direksyon. At para kina Lina at Totoy, kahit na ang kanilang pagkabata ay binabagabag ng isang mapait na alaala, lagi nilang aalalahanin ang kanilang ina hindi lang bilang isang salarin, kundi bilang isang ina na, sa kanyang maling paraan, ay patuloy pa ring sinubukang mahalin sila.